Dito niyo ba ginagawa yung mga planong niluluto ninyo? What's he trying to prove? Na mas nakakataas na siya sa atin ngayon? Nagbuni ang palasyo dahil sa paglaya ni Manuel na isang OFW na nakulong ng mahabang panahon matapos mahatulan ng death penalty nang mamatay ang kanyang amo pero nabigyan ng pardon dahil sa walang pagod na pakikipagtulungan ng opisina ni Rafael bilang vice-presidente at si Eleazar bilang presidente. Sa speech ni Manuel ay nagpasalamat ito sa mga sagrado na agad niyakap ng asawa at anak nito dahil kung hindi dahil sa kanila ay hindi niya makakasama ang kanyang pamilya na agad namang naalala ni Rafael si Moises, sila mga Stong at Grace, lalo na nang sinaad ni Manuel na alam ng Diyos na wala siyang kasalanan at ginamit lang siya ng totoong pumatay sa amo niya para hindi sila makulong. Sabay sinaad ni Eleazar kay Manuel na mananagot na ang tunay na mahisala kaya pinagmasdan ni Rafael ang tito niya. Habang niyaya naman ni Felicia si Justine sa isang park kung saan doon sila naglalaro noong mga bata pa sila at doon siya dinadala ng daddy niya noon pero hindi siya makapaniwala na tuluyan ng sumuko si Henry sa pamilya nila at binigay na niya kay Divine yung mga documents para mapadali yung divorce paper nila. Agad namang tinanong ni Justine kung masisisi ba niya ang daddy niya, na agad namang sinaad ng dalaga na hindi niya ito masisisi pero nagtatampo siya sa mga magulang niya dahil hindi man lang nila kinonsider yung nararamdaman niya. Sabay pinaalala niya kay Justine na naiinis siya dati sa kanya bago sila naging magkaibigan dahil bully siya na nangatwiran naman ang binata na noon lang ang bagay na yun. Seryosong sinaad ni Felicia na tanungin nila yung mga taong may galit sa kanya para malaman nila kung bully pa rin ito. Naalala naman ni Justine si Moises na sinaad niyang ang binata ang dahilan ng makaguluhan sa GSX dahil sinisiraan niya ang pamilya niya, maging siya at ang frat nila na ilang beses na din siyang ininsult ng binata. Agad namang sinuyo ni Felicia at sinaad niyang kahit anong mangyari ay sa kanya pa rin ang simpatsya niya. Habang nang mag-speech naman si Eleazar para kay Manuel ay sinaad niyang hindi siya dapat ang pasalamatan niya dahil trabaho nila bilang mga public servant na protektahan ang taong bayan at ihangin ang hustisya. Habang tinanong naman ng media si Rafael kung anong masasabi niya tungkol sa tuluyang pagtatago ni Moises. Giniit naman ni Rafael na sana sumuko na ang binata, alang-ala sa pamilya niya na harapin niya yung kasalanan niya at kailangan niyang managot sa batas na napainom pa ito ng tubig habang tahimik si Eleazar sa mga sandaling yan. Habang nang palabas na sila ay pinakita ni Eleazar yung cellphone niya kung saan trending na sila sa social media. Sabi giniit niyang ikikredit niya yung taong may gawa na gumagamit kay Moises para sa kanilang propaganda na epektibo ang techniques nila na sinabi pa nilang gumagawa ang mga sagrado ng cover-up na hindi niya sila masisisi dahil sa kaso ni Engineer Isagani na nangatwiran si Rafael na sarado na ang kaso na yun na agad namang giniit ni Eleazar na dahil kay Jaime dahil ginamit niya sa mahika niya ang batas sa law firm na kahit alam ng lahat na si Engineer Isagani ang murderer na gustong ipakita ng oposisyon na ginagawa na naman ng mga sagrado ang ginawa nila dati na dinidiin nila si Moises para maabswelto si Justine at ang fraternity. Giniit naman ni Rafael na kahit anong subok ng oposisyon na patunayan ang mga sinasabi nila ay si Justine ang biktima pero hindi naniniwala si Eleazar. Sabay sinaad niyang pressure na siya ng mga GSX elders para pag-usapan ang issue na yun kaya magkakaroon ng meeting kasama ang mga council ng prat at wala na siyang magagawa pa kaya natahimik si Rafael. Kilala ni Eleazar ang pamilya nila kaya alam niyang may tinatago sila Jaime sa kanya. Lalo't alam niya kaya nalang i-manipulate ang batas gamit ang law firm at kahit anong palusot ni Rafael ay hindi naniniwala si Eleazar sa mga palusot niya
At malakas ang kutob niya na si Moises ang biktima at hindi si Justine. Painit ng painit ang mga tagpo. Sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.